Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, atin na pong alamin ang magiging buhay ng mga Kristiyano sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Number 2, paano ba na literal din maghahari ang mga Kristiyano sa mundo? Ngayon ang tanong dito, ano bang magiging role ng mga Kristiyano during millennium? Sa unang pagpasok ng mga taon during millennium, magsisimula tayo mag-ministry sa ministry ng judiciary. Hahatulan natin ang mga bansa at mga fallen angels during first year of millennium. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 to 3, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gano pa kaya mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ayon sa napag-aralan natin sa part 14a, kaagapay tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa paghatol sa sanlibutan. Posibleng tayo ang magbubukod ng mga tupa at kambing. Lahat ng ito ay ating napag-aralan na sa part 14a. At maliwanag na dito matutupad ang pagmana natin ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, Romans 8:17, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakipagtiis sa Kanya, tayo ay dadakilain ding kasama Niya. Maliwanag diyan, ang pangakong yan ay matutupad sa millennial kingdom ng ating Panginoong Hesukristo rito sa lupa. Tayo ang tagapagmana ng mundong ito. Meaning, mamumuno tayo sa mundo kasama ni Kristo. Isa pang verse, 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung tayo man ay nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. So kung tayo maghahari kasama ni Kristo, meaning hindi lang sa judiciary tayo magmi-ministry, kundi sa executive branch of government. Ito'y naging malinaw sa parable ng ating Panginoong Hesus. Kung babasahin natin ang isa sa parable ni Jesus sa Lucas chapter 19, verse 11 to 27, dito pinapakita ang isa sa parable of God's kingdom. Di ko na po babasahin lahat ng verse, pero sa parable na ito, merong healthy competition regarding sa pagpapaunlad ng mga lunsod. Meaning may pagalingan talaga sa pagpapaunlad ng bawat lunsod. Katunayan, ito ang sinabi ng isang verse. Verse 19, magaling, sagot niya, mabuting alipin, naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo. Pamamahalain kita sa 10 lunsod. Malinaw na parable ni Jesus sa verse na ito ay connected sa millennial kingdom. Ang salitang alipin diyan ay spiritually tumutukoy sa mga hinirang sa millennial kingdom. Kasi nga, obvious diyan na ang pamamahala sa mga lunsod ay isang literal na bagay o pangyayari sa mga hinirang ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. Malinaw na there is a healthy competition kung paano natin paunlarin ang isang lunsod by the ministry of stewardship and leadership. Mamumuno tayong kasama ni Kristo na may halong stewardship para paunlarin ang buong mundo. Dahil sa loob ng 1,000 taon, nais ni Kristo na tumaas ang antas ng sibilisasyon ng mundo patungo sa napakamodernong mundo. Yun ang dahilan kung bakit may Bema Judgment during Tribulation Age sa langit noong nakaraang 7 years. Yung corona natin will determine kung ano ang magiging ministry natin sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon basahin natin at unawain nating mabuti ang verse na ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, may nagtayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi po yan final judgment dahil ang final judgment ay nauuwi sa pagpunta sa impyerno yung nahatulan. Naniniwala ako na ito ay Bema Judgment dahil ayon sa verse 15, kung iimbestigahan ninyo, ang sabi, maliligtas siya kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy.
Maliwanag diyan na ang judgment na ito ay para sa mga ligtas na tao. It is a reward ceremony, not final judgment. Katunayan, ang konteksto sa mga verses na yan ay yung works natin sa gospel. Dahil mula verse 1 hanggang verse 10, tinatalakay ni Pablo dito ay ang gospel o mabuting balita ng kaligtasan, kung paano ito itinatag. At ang verse 11 naman ay pinapakita na si Kristo ang pundasyong nailagay na bilang mabuting balita o gospel. Pagdating ng verse 12 hanggang verse 15, pinapakita dito kung paano tayo hahatulan sa Bema Judgment sa ating mga ginawa sa propagation ng gospel. Gaano ba tayo nakatulong sa propagation ng gospel? Kaya Bema Judgment ang tinatalakay diyan. Hahatulan tayo for reward, not condemnation. Remember, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation in Christ Jesus. Yung pagdarang sa apoy diyan ay paghatol sa atin ni Kristo sa ating mga gawa for reward purposes. Ayon sa napag-aralan natin sa part 12, ang Bema Judgment ay pag-reward sa mga mananampalataya na mangyayari sa 7 years of tribulation doon sa langit. Sa Bema Judgment, magkakaalaman kung anong ministry meron tayo sa kaharian ng langit or during Millennial Kingdom. Kaya malalaman sa Bema Judgment kung ano ang motibo mo sa iyong paggawa ng mabuti nung ikaw ay nandito pa sa lupa noong church age. At ayon sa verse 15, meron din palang mga Kristiyano na walang gantimpala. Kung babasahin ulit natin, ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya nga lang para siyang nagdaan sa apoy. Ang sabi diyan, ligtas nga pero walang reward. Meaning, magiging ordinaryo ka lang na immortal na tao during millennium. Para maging malinaw, atras tayo ng verse 12 na binasa natin kanina. Verse 12, may nagtayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Sabi diyan, may gumamit daw ng pundasyon o works of the gospel. Ito ay ginto, yung level 1, pilak yung level 2, kahoy number 3, at yung damo yung number 4. Obviously, kung ito ay dadarang sa apoy, tanging ginto at pilak lang ang hindi masusunog. Ang mga elementong ito ay sumisimbolo kung gaano ba tayo nakatulong sa propagation ng gospel nung nasa church age pa tayo. Dito malalaman kung anong klaseng merong ranggo o korona tayo during Millennial Kingdom. Sa aking palagay, tayo ba ay magiging presidente ng bansa? Tayo ba ay magiging senador ng bansa? Tayo ba ay magiging gobernador ng probinsya? Tayo ba ay magiging congressman ng isang probinsya? Tayo ba ay magiging mayor, vice mayor o barangay captain o tanod o pulis o sundalo? Yan po ang ibig sabihin ng ating mga korona. Posible ang mga ranggo na ito ay magkakaalaman sa Bema Judgment. Kaya kaibigan, kung sa tingin mo nakakatulong ka sa propagation ng gospel, well, dito malalaman kung ginto ba, pilak ba, kahoy ba, o damo ang value ng iyong ministry. Ngayon, ano ang mangyayari sa bansang Israel? Ngayon, pag-usapan na natin ang paghahari ni David sa bansang Israel during Millennial Kingdom. Basahin po natin ang mga verses. Jeremiah chapter 30 verse 7, nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad, ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya ay makakaligtas. So ito yung Jacob's trouble na sinasabi, kaya ito ay tribulation age. Gaya na napag-aralan natin sa part 10c, ang Jacob's trouble dito ay propesiya ng 7 years of tribulation na mangyayari sa future. Ang tribulation age ay nabanggit sa verse 7 na ito. Ngayon, tingnan naman natin ang verse 8. Verse 8, sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga leeg at kakalaging ko ang kanilang tali. Di na sila aalipinin ng mga dayuhan. So kung ito ay tribulation age, nilalarawan dito sa verse 8 ay yung magiging kalayaan ng Israel pagdating ng ating Panginoong Hesus para maghari siya sa buong mundo. Kaya ang verse 8 ay lumalarawan sa second coming of Christ. Verse 9, sa halip sila'y maglilingkod kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang magiging hari.
Sa verse 9 na ito ay pangyayari sa Millennial Kingdom at maliwanag diyan na si Haring David ay maghahari. Si Haring David ay literal na tao, hindi espiritual, kaya hindi natin pwedeng espiritual ang verse na ito. Ngayon, imbestigahan natin. Ikumpara natin ang petsa ng kamatayan ni Haring David at petsa ng kung kailan sinulat ang Book of Jeremiah. Ang nakakapagtaka dito, ang Book of Jeremiah ay huli nang naisulat 400 years pagkatapos ng kamatayan ni Haring David. Kung i-google mo kung kailan naisulat ang Book of Jeremiah, ito ay 605 BC or before Christ. Ngayon, kung i-google mo naman ang petsa ng buhay ni Haring David, ay noong 1040 before Christ. Meaning, 400 years ago nang patay si David noong naisulat ni Propeta Jeremiah na maghahari si David sa bansang Israel. Isang pagpapatunay na maghahari si David sa bansang Israel sa future. Dahil ang propesiyang ito ay hindi pa nangyayari. Ngayon, patuloy natin i-analyze. Basa pa tayo ng ibang libro. Kung babasahin natin ang Ezekiel chapter 34 verse 23 to 24, ako'y maglalagay ng isang pastol sa kanila, ang aking lingkod na si David. Kanyang pakakainin sila at magiging kanilang pastol. At akong Panginoon ang magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ang magiging pinuno nila. Akong Panginoon ang nagsalita. Again, kapareho ng Book of Jeremiah, ang Book of Ezekiel ay naisulat ilang daang taon na mula ng pagkamatay ni Haring David. Ayon sa Google, the Book of Ezekiel was written during Ezekiel's captivity in Babylon. He prophesied from about 592 to 570 BC. Well, since 1040 BC ang buhay ni David, meaning almost 500 years nang patay si Haring David nang maisulat ang Book of Ezekiel. Ang sabi ni Ezekiel sa verse, at akong Panginoon ang magiging kanilang Diyos at ang aking lingkod na si David ang magiging pinuno nila. Akong Panginoon ang nagsalita. Ang word na magiging diyan ay future tense. Maghahari daw si David pero 500 years na siyang patay. Meaning ito ay mangyayari pa sa future gaya ng sinasabi ni Propeta Jeremiah. Isa pang verse kay Ezekiel, Ezekiel chapter 37 verse 24 to 25, at ang aking lingkod na si David ang magiging hari nila at sila'y magkakaroon ng isang pastol. Susundin nila ang aking mga batas at magiging maingat sa pagtupad ng aking mga tuntunin. Sila'y maninirahan sa lupain na tinirhan ng inyong mga ninuno na aking pinigay kay Jacob na aking lingkod. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak ay tatahan doon magpakailanman. Si David ang aking lingkod ay magiging kanilang pinuno magpakailanman. Ang linaw diyan, maghahari daw si David magpakailanman. Magtataka ulit kayo sa verse na ito, 500 years nang patay si Haring David, pero may propesiya si Ezekiel na si David ay magiging pinuno ng Israel magpakailanman. Kapag magpakailanman means walang katapusan ang paghahari ni David. Mukhang sa Millennial Kingdom maghahari si David sa future. Dahil sa araw ng rapture, ang lahat ng mga Old Testament saints, including si Haring David, ay bubuhay na maguli at makakasama sa rapture. Make sense na ang pagbalik natin dito sa lupa, doon siya maghahari sa Israel for the second time. Isa pang verse na si David ay maghahari pa ay sa Hosea chapter 3 verse 5. Pagkatapos magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, manginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Ito ay Book of Hosea. Kailan ba sinulat ang Book of Hosea? Kung i-google mo ito, ang Book of Hosea ay sinulat noong 760 BC to 720 BC. Meaning 700 years nang patay si Haring David. Pinaprophecy pa rin ni Hosea na ito ay maghahari sa mga huling araw. Malinaw dito yung salitang sa mga huling araw or sa end times. Since hindi pa ito nangyayari, ang mga huling araw dito ay either sa Tribulation Age or Millennial Kingdom. Kaya mas akma sa panahon ng Millennial Kingdom maghahari si Haring David. Maghahari si Haring David sa mga huling araw at ito'y magpakailanman ayon sa mga verses na binabasa natin.
Sa mga verses na ito, nagpapatunay na may propesiya na si Haring David ay maghahari. Malamang ito ay sa panahon ng paghahari ni Kristo sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon ang tanong, dalawa ba ang maghahari sa Israel? Ayon sa pag-aaral natin, ang kaharian ni Kristo ay ganito. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ang sabi diyan, mamumuno daw si Kristo na may kamay na bakal sa mga bansa. Kapag mga bansa, meaning buong mundo ito. Habang si Haring David naman ay mamumuno sa Israel. Ayon sa napag-aralan natin sa part 14a, ang trono ng ating Panginoong Hesus ay nasa templo ng Jerusalem. Ito ay central seat of throne ng ating Panginoong Hesus. Kaya malamang sa Israel malilipat ang United Nations na nawasak noong Tribulation Age. Kaya ko naman nasabi na ito United Nations dahil si Kristo ang maghahari sa lahat ng mga bansa. Gaya na napag-aralan natin sa part 11, ang United Nation or One World Government na nasa New York ay mawawasak sa last part ng Tribulation Age. Kaya sa kaharian ni Kristo sa Israel, sa Millennial Temple, ang kanyang trono at ang United Nation Building. Si Haring David naman ang lokal na hari sa bansang Israel lamang. Kaya technically, dalawang hari ang nakaupo sa trono ng Israel. Isang hari ng mundo na si King Jesus at hari ng Israel na si King David. This is how we harmonize the scripture. Without rightly divining the scripture, hindi natin ma-harmonize ang scriptures. At isa pa sa pag-harmonize ng scripture ay ang propesiyan ni Propeta Nathan kay Haring David nung nabubuhay pa siya. Kung babasahin natin ang 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Again, ito ay propesiya ni Propeta Nathan kay Haring David. Yung hahalili sa kanya na nagtayo ng templo ay na-fulfill sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon. Pero yung sinasabing at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman ay hindi pa ito nangyayari. Ito ay propesiya ng paghahari ni Kristo Jesus sa daigdig, wherein si Kristo ay mula sa angkan ni David. Si Haring David ay blood ancestor ni Jesus Christ. Sa verse 16 hanggang 17 patuloy po nating basahin. Magiging matatag ang iyong sambahayanan at ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Ang sabi diyan, ang trono daw ni Haring David ay magpakailanman. Ngayon sa panahon natin, sa kalagayan ngayon ng Israel, walang naghahari sa Israel sa panahon natin ngayon. Kaya naniniwala ako na hindi pa ito nangyayari. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Ang tinutukoy dito na paghahari ni David magpakailanman ay mangyayaring magsimula ulit sa Millennial Kingdom. Tama, maghahari siya magpakailanman sa Israel sa mga huling araw, habang ang kanyang inapo na si Kristo Jesus ay maghahari sa buong mundo. How can you imagine sa millennium, since we are all resurrected glorified bodies, Old Testament saints, apostles, early Christian saints at lahat ng saint, masasaksihan natin kung gaano kasaya na makita ni Haring David ang kanyang sarili na naghahari muli sa Israel at makita niya ang kanyang apo na si Kristo Jesus na maghahari sa buong mundo, na nakaupo sa trono ng templo ng Jerusalem. Abot luha at kasiyahan ng buong mundo kapag nasaksihan ito. Makikita rin ng mga propeta at mga apostol at masasaksihan din natin na tayo maghaharing kasama ni Kristo magpakailanman. Ang mga hindi pa napufulfill na propesiya ay matutupad sa panahon ng Millennial Kingdom. Sa panghalimbawa dito ay ang propesiya na ang Israel o Jerusalem ang magiging capital city of the world. Ang context ng Joel chapter 3 ay propesiya ng second coming of Christ hanggang millennium. Ayon sa verse 17, ganito ang ating mababasa.
Joel chapter 3 verse 17, "Sa gayon malalaman mo, O Israel, na ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Zion, ang banal na bundok. Magiging banal na lungsod ang Jerusalem, hindi na ito muling masasakop ng mga dayuhan." Ang propesiyang ang Diyos ay mananahan sa bundok ng Zion ay literal. Malabo po itong maging espiritual dahil binabanggit dito mismo yung lokasyon o lugar mismo at literal na pananakop ng ibang dayuhan. Kaya literal ang verse na ito. Sabi diyan, mananahan daw ang Diyos sa banal na bundok ng Zion at hindi na muling itong masasakop ng dayuhan. Sa history ng Israel, marami ng dayuhan ang nanakop sa kanila since 506 BC pa. Kaya ang propesiyang ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Israel. At ayon sa konteksto, ito ay mangyayari sa second coming of Christ sa Millennial Kingdom. Ngayon, sino ba ang Diyos na ito na binabanggit na maniniraan sa banal na bundok o sa Temple Mount? Obviously, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo, ang Messiah. Ayon sa Filipos chapter 2 verse 6, si Kristo ay Diyos na nagsakatawang tao. At ayon sa Revelation chapter 2 verse 27, na mamamahala si Kristo sa pamamagitan ng kamay na bakal. Kaya ang big idea dito ay ang Jerusalem, ang Israel, ang pinakasentro ng buong mundo. Kung titingnan mo sa mapa ng buong mundo, what a coincidence na ang Israel ang pinakasentro nga sa gitna ng buong daigdig. Na darating ang panahon, mga propesiya sa Israel ay mangyayari sa paghahari ni Kristo sa daigdig. Isa pang propesiya na ang bansang Israel ay magiging pinakasuperior sa lahat ng bansa ay ayon sa Zechariah chapter 8 verse 22 to 23. Maraming tao at mga bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa kanya ng pagpapala. Sa araw na iyon, 10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang propesiyang ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan, hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Na ang tao ay halos magkandarapang pumunta sa Israel para makausap ang Diyos mismo. Meaning darating ang panahon na ang tao ay pupunta sa Jerusalem para makausap niya mismo si Yahweh o ang ating Panginoong Hesus mismo. Sa panahong ito, na-recognize na ng buong mundo na si Kristo Jesus ay hari at tunay na Diyos. Ang mundo ay magkakaroon ng one world religion at ang religion na ito ay ang Christianity. Wala ng Muslim, wala ng Hinduism, wala ng Shintoism, wala ng Judaism, wala ng Buddhism. Lahat ng kilala nating religion sa buong mundo ay mabubura na sa kasaysayan. Dahil makikita na ng buong mundo si Kristo yung glorified body na nakaupo sa trono ng Jerusalem at sasambahin siya ng lahat ng bansa. Pupunta ang tao sa Jerusalem para humingi ng pagpapala mula kay Kristo mismo. Si Kristo mismo ang pupuntahan ng tao sa buong mundo. Kung paano siya dumugin ng tao noong kanyang first coming, sa second coming ang mga tao mismo sa buong mundo ay dudumugin siya, pupuntahan siya. Dahil kay Kristo Jesus ang Israel ay magiging sentro ng buong mundo. Ang popularity ni Jesus noon pa man ay nangyayari na. Ang nababasa nila sa Biblia ay totoo pala sa Biblia ng mga Kristiyano at Hudyo. Sa pagkakataong ito, dito masasaksihan ng tao ang visible na Diyos na kumikinang sa kaluwalhatian. Hindi na ito hologram na ginawa ng Antikristo noon, kundi totoong tao na ito. Dito matutupad ang restoration ng bansang Israel, kaya ito na yung moment para sa bansang Israel. Ang sabi ni Apostol Pablo, kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ay gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Maliwanag sa verse na yan na mayroong national cleansing o paglilinis sa Israel. Ang pambansang kalinisan nito ng kalinisan ng kasalanan ng Israel ay mangyayari pa lamang sa future, ayon sa verse na yan. Remember, ang Israel mula nung pag-akyat ni Kristo sa langit hanggang sa panahon natin ngayon, still nire-reject pa rin nila si Jesus bilang kanilang Messiah. At magpapatuloy ito hanggang sa second coming of Christ. Kaya kapag nakita na nila si Jesus ng pisikal na nilang nahahawakan, lalo na ang kanyang butas sa tagiliran
At sa mga kamay, doon pa lang sila maniniwala na si Kristo ang kanilang Mesaya. Remember, ever since ang mga Hudyo talaga ay to see is to believe. Doon pa lang sila maniniwala kapag nakita na nila. Dito pa lang sa millennium, lalambot ang kanilang puso at tuluyan ang tatanggapin nila si Jesus na tunay na Mesaya. Doon pa lang nila maiintindihan ang mga kahulugan ng kautusan. Doon nila marirealize sa kanilang katuruan ng Judaism, si Jesus yung long-awaited Messiah nila na nireject nila noong 33 AD. Kaya dito pa lang mapufulfill ang propesiya na ito ay tinatawag na national cleansing. Sa ating pag-aaral, lumalabas na may dalawang klaseng estado ang mga tao sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Una, yung mga immortal na tao. Sila yung mga glorified bodies na naligtas bago mag-second coming of Christ. Kapag sinabi pong immortal na tao, ayon sa 1 Corinthians chapter 15, sila yung mga taong hindi namamatay, hindi kailanman nabubulok ang katawan. Sila yung mga raptured saints, tribulation saints at mga Old Testament saints. Sa madaling salita, sila yung church o yung bride of Christ ni Cristo mismo. Meaning sila ang maglilingkod sa kaharian ng Diyos sa international, national at local government. Kaya may hari pa din, may presidente pa rin, may mga opisyal pa rin sa United Nations sa pangunguna ni Kristo sa One World Government. Sa isang bansa, halimbawa dito sa Pilipinas, may gobernador pa rin, may mayor pa rin, may barangay captain pa rin at tanod. Wala pa rin pagbabago sa sistema ng gobyerno ng bawat bansa. Yun nga lang, walang eleksyon, walang demokrasya dahil automatic na ang mamumuno sa mundo ay yung mga immortal na Kristiyano. Pangalawa, yung mortal na tao. Kapag sinabing mortal na tao, sila yung may laman at dugo. Di pa sila glorified body. May kamatayan sila. Namamatay sila after few years. Sila yung nakasurvive na tao during tribulation age. Ang mga mortal na hentil ay susunod sa gobyerno at sa utos ni Kristo sa buong mundo. Sa usapang religion, sila ay kailangan sumunod sa utos ni Kristo para sila ay maligtas kapag sila ay namatay. Ang mga mortal na Hudyo naman ay kailangan nilang sumunod kay Haring David sa bansang Israel bilang kanilang hari. Kailangan nilang sumunod sa kautusan ni Kristo na nakaupo sa trono sa Fourth Temple. Alam kong marami pa kayong tanong lalo na kung anong mangyayari sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Abangan po natin yan sa Part 14C.